Patay ang 4 na taong gulang na batang na-trap sa sunog sa Talisay City sa Cebu. Ayon sa lola ng biktima, natutulog noon ang biktima kasama ang 6 na taong gulang na kaanak sa kwarto na nasa ikalawang palapag. Wala noon ang ina ng naswing bata, gayon din ang lola na nagtitinda sa palengke. Kapitbahay raw ang unang nakapansin na may sunog sa loob ng kwarto ng mga bata. Nahirapan daw silang pasukin ang kwarto dahil nakalock ito. Unang nakalabas ang 6 na taong gulang na biktima na nalapnos ng kamay. Isinugod sa ospital ang 4 na taong gulang na bata pero nasawi kalaunan. Ayon sa BFP, nag-overheat na clip fan ang posibleng sanhi ng sunog. Tensyonado ang protesta sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kasabay ng sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Arestado ang ilang kabataan dahil sa bandalismo at dinampot din ng isang nanuntok umano ng polis. Saksi si June Veneracion. Bago pa man magsimula ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, nagkagulo na agad ang mga pulis at mga ralista. Sinuntok daw ng isang ralista ang opisyal na ito ng PNP, kaya dinampot niya ang nanakit sa kanya. Itinanggi naman ng mga ralista ang akusasyon ng pulis. Dahil naman sa vandalismo, nagkagirian din ang mga pulis at mga ralista. Huli sa akto ng mga pulis ang grupo ng mga umano'y kabataan na pinipintahan ang pader na kanilang nadaanan. Inaresto ang ilan sa kanila. Naging mitya naman ng tensyon ang pagsunog ng mga ralista sa tila watawat ng Amerika. Sinubukan itong bombahan ng tubig ng mga bombero, kaya nagkatensyon. Tanghali pa lang, mahigit 50 na ang arestado ng PNP dahil sa iba't ibang paglabag sa batas at mga lokal na ordinansa. I take pride to our police personnel, especially our regional director, in fulfilling their commitment at job in maintaining peace and order. Violation naman, so makikita naman ng prosecutor's office yan ng Quezon City kung tama ba yung denied natin na kaso. Pero lubhang nakakabahala raw ang kaliwat ka ng pag-aresto ng PNP, sabi ng mga militanteng grupo. Ngayon lang kami nakakita ng SONA na kahit may permit, may mass arrest na ginagawa sa loob mismo ng hanay. Talagang nakakabahala ito, no? At dapat ang mga pulis natin, titingnan din nila ano ba yung mensahe, ano ba yung intensyon ng mga kabataang itong nagpintura. Hindi naman criminal ang intensyon eh. Isang sasakyan namang may sticker ng Office of the President of the Philippines sa Tino. Ito ay matapos walang tumugon sa mensahe ng mga otoridad na alisin ang sasakyan sa Commonwealth Avenue. Habang inilalatag ng Pangulo ang kanyang ikalimang sona, sinabayan naman ito ng programa ng mga ralista. Gaya ng inaasahan, inulan ng batikos ang Pangulo. Bongbong Marcos, ikaw ang walang iya. Si Bongbong Marcos ang pangunahing tagapagtaguyod at nasa harapan ng pambabarat ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Sa taya ng PNP, 4,000 ang mga nagrally kontra SONA sa Commonwealth Avenue. Generally peaceful po yung nangyaring security operations natin dito sa Commonwealth Avenue in connection with the State of the Nation Address po ng ating Presidente. Malapis na naman ang pagtitipon ng mga supporter ng Pangulo sa Commonwealth Avenue. Ito ay simbolo ng Pilipinas at dito mo makikita ang Philippine map. Buong maghapon may tugtugan, sayawan at kantahan. Maski ng umulan ay di sila nag-alisan. At nang magsimula ang sona ng Pangulo, marami ang natuwa at may mga naantig pa at naluha. Tuwing may masasabi ang Pangulo na approve sa kanila, tinatapatan nila ng palakpakan. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway. System loss. Malaking bagay yun sa amin. Tapos yung scholarship po para sa mga kabataan. Value-added tax na tatanggalin niya at pati yung sa kuryente. Kasi napakalaking ano po yun sa pahirap yun sa mga kapwa natin Pilipino. Lalo na po yung mga sumisodo lang ng 8,000 isang buwan. Gaya ko. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Sa gitna po ng gumugulo na paglilitis ng Senate Impeachment Court, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Sinabi po yan ng pangalawang Pangulo nang tanungin kasunod ng dinaluhan niyang programa para sa Filipino community sa London nitong Sabado. Never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million
na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Pangulo at ng Palasyo kaugnay sa pahayag ng Vice Presidente. Muli na namang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong gabi. Dahil dyan, kaya bumahas sa mga kalsada. Mataas ang tubig sa kahabaan ng Sampaloc sa Espanya, Maynila at sa Taft Avenue. Naranasan din ang malakas na pag-ulan sa bahagi ng Quezon City. Ay sa Pag-asa, habagat ang sanhi ng pag-ulan.